Mga kapatid, masakit ba sa kalooban mo kapag hindi ka nakapagpadala ng pera sa iyong pamilya? Yung tipong bang nagtatanong sila, hindi pa dumarating ang iyong pera padala? Ay, nako. Kapatid, di ka nag-iisa. Kung gusto mo malaman kung paano labanan ng guilt feeling na yan, nako, tapusin mo tong episode na ito. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Marami sa ating mga kapamilya, lalo na yung mga OFW na breadwinners, ang nakakaramdam ng ganito, ng guilt. Lalo na pag kumakain sila ng masarap. Yung mga kamag-anak ko ba sa Pinas, kumakain din ng masarap. Yung nag-e-enjoy sila, naku, nagigilty sila, naku, nag-e-enjoy rin ba sila doon? Alam mo, ito lang mga kapatid, real talk tayo. Unawain mo sitwasyon mo. Ang katotohanan, hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay. Minsan, siyempre naman, di ba? Di ba? Hindi consistent ang income, minsan kulang ang sweldo, o may emergency sa pamilya, o may mga utang ang kailangang bayaran. Di ba? Intindihin mo. Ikaw, tumingin ka sa akin. Hindi ka ATM ng bayan. Tao ka rin na may sariling pangailangan. Pangalawa, kung hindi mo kaya, mag-usap kayo, maging honest ka. Huwag mo itago na gipit ka. Yun yung problema natin lalo ng mga breadwinners, ng mga OFW. Pag kayo po ay kumikita ng maayos, syempre, mabilis magbigay. Pero paano pag gipit ka? Dapat matuto ka rin magsabi, Nay, pasensya na po, hindi ako makapagpadala ngayon dahil medyo tight ang budget. Walang sama na magsabi ng totoo. Pangatlo, baguhin mo rin ang mindset mo. Mga kapatid, hindi mo responsibilidad na sagipin po ang lahat. Ang obligasyon mo muna ay tulungan mo muna ang sarili mo, pamilya mo bago ang iba. Di ba? Hindi masamang anak. Di ba? Kung parating pinaprioritize mo rin ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong anak. Di ba? At pang-apat po, magplano po ng ika nga pangmatagalan. Magtabi ka ng konti para sa sarili mo. So, pagdating ng panahon, pagbalik mo, at least meron kang maumpisahan. Always remember, self-care is not selfish. Alam niyo mga kaiputado at kabadgetarian, hindi selfish na unahin mo yung sarili mo para ikaw ay maging stable. Kasi kung ikaw bagsak mismo financially, paano mo matutulungan ang ibang tao in the long run? Tatandaan, una, hindi ka ATM. Pangalawa, pwede kang humindi. Pangatlo, tumulong ka lang sa abot kaya mo. At pang-apat, pangalagaan mo ang iyong sarili. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito mga breadwinners at ka-OFW. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.